is this one, discipleship starts at home. So napakahalaga na ma-realize natin na ang pagdi-disciple o pagtuturo sa ating mga anak hindi dapat natin ito pinapaubaya sa church o kaya sa school o sa ibang tao, kundi dapat tayo mismo ang dapat ang manguna rito. Tayo dapat ang magdi-disciple sa ating mga anak. So let me start by showing you this picture, no? So this picture this is the famous Mount Rushmore in Black Hills of South Dakota, no? Sa isang lugar to South Dakota where many tourists will visit. Maraming dumadalaw dito and you can see the four faces here. Okay, ito yung mga colossal images ni na President George Washington, Thomas Jefferson, okay, Theodore Roosevelt and Abraham Lincoln. So itong apat na to they are one of the more famous president ng United States. And alam nyo ba na more than 400 na tao ang umukit nito. And it took them 14 years bago nila matapos itong napakagandang pagkalikha nito, no? Okay, yung kanilang trabaho, of course, it's very dangerous. Okay, they often risk their lives. But by gamit lang nila that time was just using chisels and dynamite, they transformed this huge mountain, no, this granite into something far bigger than life. Now, they only use what? Ang ginamit lang nila is chisel and dynamite. So, ano ba yung chisel? Ito yung parang pang ano to sa mga bato, no, pang ukit sa mga bato na to. So, this is something that they use. So, in a sense, tayo pala bilang isang magulang, we are also the chisels in the hands of God. Okay, we are to shape our children into the likeness of Jesus Christ. Okay, alam niyo po ba in the Bible, when you read the Bible, it is filled with God expectation for us bilang mga magulang. May hinihingi o may expectation ang Diyos sa bawat magulang. Now, many couples today, when they enter marriage, okay, kinasal sila, they start a family, pero hindi nila naunawaan na malaki ang ini-expect ng Diyos sa kanila on how they should raise their children according sa design ng Diyos at hindi according to what we think how to raise our kids, no? Kaya nga many times bilang magulang, I know you will agree with me with this, that kala natin ang main responsibility natin bilang isang magulang ang mag-provide ng pangangailangan ng pamilya, kanilang pagkain, damit, shelter, okay, bigyan natin ng magandang edukasyon. Kaya nga marami sa mga magulang ngayon, okay, they are so busy working. Talagang nagkakayod tayo para mabigyan ng magandang kinabukasan yung ating mga anak, which of course is tama po yun. But that's not the main objective of God. Hindi ito yung hinihingi ng Diyos sa atin o tinitignan ni God, no? You see, what God wants from us is He wants us to really depend on Him when it comes to raising our kids. Okay, yun ang kailangan natin. Kasi alam ng Diyos na kahit anong gawin natin, kahit i-provide mo yung pangangailangan ng anak mo, magandang edukasyon, magandang bahay, it will not be a guaranteed that your children will become successful someday. Hindi po garantisado yan. Wala pong kasiguraduhan yan. That's why kailangan natin bumalik sa Bible. We have to go back to the Word of God and see how we can raise our children according to God's way and not according to our own way, kung ano yung alam natin. Now, let's look at the book of Genesis, no? Even in the book of Genesis pa lang, mapapansin natin that God, meron siya talagang hinihingi, o ito yung command ni God. No? Sabi niya in verse 19 is this, I have singled him out. So sino tong him na to? It was Abraham. Sabi niya, I have singled Abraham out so that he will direct his sons and their families to keep the way of the Lord by doing what is right and just. So even in the book of Genesis pa lang, makikita natin dito na ang purpose ng pagkakaroon ng isang pamilya o ang purpose ni Lord para sa isang, lalo na kung ikaw ay isang ama, is that you are to direct your children, your sons, sabi ito mga anak mo, para to keep the way of the Lord. Ibig sabihin, kailangan nating humugin ang ating mga anak through the way of the Lord by doing what is right and what is just. So ito yung kailangan natin natin. So sabi natin,
we can never be with our children forever. Tandaan nyo, hindi natin sila makakasama panghabang buhay. Okay, we may guide them as of now, habang nandito para sila sa atin, we can teach them what is right and wrong while they are young. But the moment that they get married, pag sila na kinasal na, at nagkaroon na sila ng sariling pamilya, aalis na sa atin yun. So we cannot guide them anymore. That's why God wants all of us to follow His instruction on how to make sure na yung ating mga anak will be successful in their lives after they get married. So alam natin kung na makakasiguro tayo kung magiging matagumpay ba yung ating mga anak. That's why when you look at sa verse na to, in Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 7, sabi rito, "Listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. And you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your strength." Now, ito yung greatest commandment ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito yung pag pinagsama-sama natin yung 10 commandments na to, it boils down to one of the two. Ang una is ito, is mahalin daw natin ang Diyos ng atin heart, our soul, and all our strength. Ibig sabihin, mahalin daw dapat natin ang Diyos ng buong buo. Ibig sabihin, dapat ang Diyos ang number one sa buhay natin. That is what this verse is saying. Ito yung gusto ng Diyos na gawin ng mga Israel that time. And in verse 6, sabi, "And you must commit yourselves wholeheartedly to this command that I am giving you today." Kailangan mong i-commit. Ibig sabihin, kailangan mong sundin ito ng buong puso, itong mga utos na binibigay ko sa inyo, at yun ay to love God with everything you got. And then in verse 7, mapapansin natin sa verse 7, bigla niyang siningit dito yung tinatawag natin na repeat. Sabi dito, "Repeat them again and again to your children." Okay, ibig sabihin daw, itong mga utos daw ng Diyos, dapat daw ulit-ulitin natin sa ating mga anak. So, ibig sabihin, in other words, you must continue to teach your children, okay, kung ano ang importante. And that ang importante sa buhay ay hindi puro pera, hindi pag-aaral, hindi karangyaan sa mundong ito, kundi you have to teach your children, first and foremost, is to love God above everything. Kailangan natin ituro sa kanila. So, we are to teach so sabi dito sa next verse, sabi natin, paano daw natin ituturo sa kanila? Sabi dito, talk about them. Kwentuhan nyo daw sila, pag-usapan nyo to when you are at home. Pag nasa bahay ka, pag nasa kalsada ka, pag matutulog ka na, pag gising mo, dapat daw repeatedly, remind natin yung ating mga anak ang ating responsibility, and that is to love God habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. So that is what this verse is saying, that we need to teach our children the ways of God. Now, bakit kailangan nating ituro yung the ways of God? Kasi kung hindi natin sila tinuruan, meron pong ibang way, at ito yung sinatawag natin daan ng mundong ito. So ang tanong is ito, ano ba ang mga daan ng mundo? Ano ba yung tinuturo ng mundo sa atin kumpara sa mga tinuturo ng Diyos sa atin? Okay, for example, di ba, ang tinuturo ng mundo sa atin is ganito. Okay, magsikap ka anak para paglaki mo, may maganda kang trabaho, umasenso ka, para mabili mo ang gusto mo. Di ba? Tayo mga magulang, yun lang yung pangarap natin sa anak natin. Yumaman tayo, umasenso tayo. Pero ang daan ng Diyos, baligtad. Ang turo ng Diyos is ganito. Magsikap tayo para pag umasenso tayo, makakatulong tayo sa mga nangangailangan, hindi para sa atin. Okay, another one, huwag kang paapi. Okay, huwag kang paapi anak, lumaban ka hanggang makaabot ka sa tuktok. Pero kaya lumaban ka sa mga umaaway sa iyo. Pero ano yung daan ng Diyos? Ang sabi ng Diyos is i-bless mo those who persecute you, ipag-pray mo ang iyong kaaway. So, ibang-iba, di ba? It's not the same. So, number 3, isa pa is, isipin mo lang ang sarili mo at huwag ang ibang tao. Okay? Huwag mo silang isipin, ikaw lagi, puro ako. Pero ang daan ng Diyos is, isipin mo ang ibang tao bago ang sarili mo. Okay? Think of other first.
think of their interest first before your own interest. So makikita natin na ibang-iba ang turo ng mundo, ibang-iba ang turo ng salita ng Diyos. So kailangan natin itong ituro sa ating mga anak. So these are the ways of the world and God's ways are different. So magkaiba talaga. So in other words, what we need tonight is this. I hope that we can grasp this one, no? Makuha natin to that intentional discipleship ang kailangan natin. Ano ibig sabihin intentional is maging intentional tayo sa pagdi-disciple o pagtuturo natin sa ating mga anak. Okay, whether maliit pa sila, medyo nasa college na sila, or medyo matanda na sila, as long as they are still living with you, you can still teach them. So tonight, I'm gonna give you 4 reasons why you should intentionally disciple your kids. Bakit kailangan nating i-disciple o turuan ang ating mga anak? Okay, number 1 reason is this, because God commands it. Okay, ito ay utos ng Diyos. Okay, this is a command ni God which we are supposed to follow. Sabi niya sa Ephesians 6:4 is this, fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. So ito ay isang utos ng Diyos sa ating mga magulang. Okay, nakalagay dito, fathers. But I believe hindi lang fathers or kasama ang nanay dito, no? Ibig sabihin, do not provoke your children. Ibig sabihin, huwag tayong gagawa ng bagay na ikagagalit ng ating mga anak. Okay, huwag tayong gagawa ng bagay kung paano natin tratuhin yung anak natin. Make sure that you will not provoke. Huwag mong gagalitin yung anak mo. Sabi dito, it's a command from the Lord. Instead, ano dapat gawin natin bilang magulang? Is bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Kung hindi, turuan natin daw sila ayon sa aral ng Panginoon. Okay, so kailangan natin turuan ang ating mga anak. So sa tingin nyo, ano ba yung mga bagay na pwedeng ikagagalit ng anak natin sa atin? Okay, minsan hindi natin naisip, no? Yung pala galit na yung anak sa atin. So, I give you example. No? Example is this. Huwag natin sisigawan ang anak natin pag sila ay nagkamali. Huwag natin silang bubunyawan ba yun? Na lalo-lalo sa harap ng kanilang mga kapatid o sa ibang tao. Because this will really make them angry at you. Bagamat hindi sila magagalit ngayon, but somehow nandiyan sa puso nila, hanggang sa paglaki nila, pwedeng ito ang kanilang lagi matatandaan. Okay, another one is ito. Huwag nating insultuhin ang ating mga anak. Kasi minsan may nakikita ako mga ibang magkakapatid, mga anak, sasabihin ng tatay sa kanya, ang bobo mo, ang tanga-tanga mo. So never use those words kasi ito ay talagang magre-rema sa kanila and it will really make them hate you. Another thing is this, lalo kung medyo maliit pa yung mga anak ninyo, once pinarusahan nyo ang anak nyo, pinalo nyo sila, okay lang naman paluin ang anak pero siguraduhin nyo lang na papaliwanag nyo ang dahilan kung bakit nyo sila pinalo. Hindi pwedeng dahil galit na galit ka, papaluin mo siya. Instead, you have to really let them know that you love them. You let them know that you love them and you want them to improve kung ano yung kasalanan nila. By this way, malalaman ng anak nyo na kaya sila pinalo dahil meron talaga silang dapat, meron silang maling ginawa. So, many times I see parents, even sa TV, minsan nakita ko sa YouTube, yung parents, yung galit na galit, yung pagpalo nila sa anak ay hindi na dahil disiplina, kung hindi dahil sa galit. So, as parents, be careful. This is a command from the Lord. Ito ay utos ng Diyos sa atin. Ingat tayo kung paano natin tratuhin yung ating mga anak. Kung hindi, we have to really guide them. So, turuan natin sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So, saan natin makikita yung paano natin tuturuan sila sa instruction of the Lord? Of course, nakikita natin ito sa Bible. Kaya nga napakahalaga sa atin bilang magulang, kailangan tayo magbabasa ng Bible. Once you don't read your Bible, you will never know the instruction that God wants us to do. Okay? Another verse in Proverbs 22:6 sabi, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Okay, turuan mo daw ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pag tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Ibig sabihin, he will not depart from it. Ibig sabihin, kung ano magandang asal na tinuro mo sa anak mo habang siya ay nasayo, balang araw, pag siya ay nag-asawa na at nawalay siya sa iyo,
dala-dala niya kung ano yung napag-aralan niya at hindi siya basta-basta mapapasama dahil meron kang itinanim sa kanya. And of course, sabi rin sa 2 Timothy 3:15 is this. Sabi ni this was Paul, he was writing to Timothy. Ito yung kanyang disciple. Sabi ni Paul kay Timothy, you have been taught the Holy Scripture from childhood. Sabi niya, tinuruan ka ng salita ng Diyos noon ikaw ay bata pa. Okay, sino ba magtuturo kay Timothy? Okay, of course, ang kanyang magulang. Ang mga magulang niya nagturo sa kanya. And dahil sa pagtuturo nila ng scriptures kay Timothy, ang nangyari is siya ay nagkaroon ng wisdom. Nagkaroon siya ng karunungan, wisdom, and ang nangyari is he was able to understand the gospel. Naintindihan niya yung salvation na inaalok ni Jesus sa kanya, and at the end, he trusted Jesus. Bakit? Paano siya nagtiwala kay Jesus? Paano siya nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Yung kaligtasan is because of the scriptures. Dahil nasanay siya magbasa ng Bible, alam niya kung ano yung salita ng Diyos. So napaka-importante no na tayo bilang isang magulang, okay, one of the most important thing we can teach our children is for them to know the scriptures while they are young. Habang bata pa sila, turuan natin sila through reading the scriptures, they will have a personal relationship with Jesus. Now, you need to share the gospel to them. Kailangan mo share yung gospel sa kanya, especially when they are still young. But of course, if they are grown up na, it's not yet too late. You can still share the gospel to them. But let me ask you, before that, before you can share the gospel sa inyong mga anak, ang tanong ko sa mga magulang ngayon is eto, kayo ba mismo, are you sure that you have a personal relationship with Jesus? Talaga bang tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas? Kasi if you never accepted Jesus as your Lord and Savior, there is no way na pwede mo turuan yung anak mo. Kasi sabi nga nila, well, hindi ka daw pwedeng magturo ng wala ka. You cannot share what you don't have. So I hope na ang bawat magulang nandito ngayong gabi, talagang nagkaroon ka na ng isang personal relationship with Jesus. But if hindi pa, then you can still do that. So, sabi natin, ang programa sa church, kaya alam ko marami sa atin dito, mga believer na, puro na sa iglesia, kala natin yung church program makakatulong sa yung character ng anak natin, no? Pero sa totoo lang, yes, maybe nakakatulong ang church ng konti, but of course, hindi pwedeng palitan ang church sa magulang. The church cannot replace the parents when it comes to parenting. Okay, bakit? Of course, ang bata, kung meron tayong physical church before, napupunta sa church, 2 oras lang yan, o kaya atin siya ng D group, 2 oras lang din yan, o kaya whatever atin siya ng elevate, maikli lang din. So hindi ito sapat para maturuan ang isang bata. Kailangan natin ang constant reminder. And of course, sino ba ang madalas nakakasama ng bata? Of course, tayong mga magulang. So kailangan natin talagang we have to be intentional in discipling or teaching our kids. Now, maybe you would ask, ano ba mangyayari sa isang tao, sa anak ko, if they will spend a lot of time reading God's Word? Okay, ano ba ang maging resulta? Okay, the Bible has something to say about this. Sabi sa Psalms chapter 1, verse 1 to 3 is this, blessed are those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers. Sabi rito is, mapalad daw ang mga taong hindi sumasama sa masasamang barkada. Kaya di ba, ang bilang magulang, I think etong number one problema natin lahat ay yung mga anak natin pag nag-teenager niya ay napapabarkada at madalas ang hindi maayos na barkada ang napupuntahan nila. So paano natin maiwasan ang ating mga anak sa pagsama sa masasamang barkada? Kaya kung tayo lang bilang magulang, wala tayong magagawa dyan. Kahit magbubunga nga tayo dito, kahit pagalitan mo yan, lalo na pag medyo malaki na siya, teenager na, college na, hindi na natin kayang suwayin. But if we guide them habang bata pa sila through scripture readings, then mape-prevent natin itong mga problema nito. That's why kailangan natin turuan ang ating mga anak when it comes to how they can fall in love with God and His Word.
Kasi once na in love sila sa Panginoon at sa salita ng Diyos, ito mangyayari sa kanya. In verse 2 sabi, but they will delight in the law of the Lord and meditating on it day and night. Once na in love sila sa Panginoon, they will surely, anong sabi nito is, they will, magagalak sila sa mga utos o mga batas ng Diyos at pagbubulay-bulayan nila ang mga salita ng Diyos araw at gabi. At pag ginawa niya ito, you know what will happen to your children? Ito yung mangyayari sa verse 3. Sabi niya, they are like trees planted along the river bank bearing fruit each season. Their leaves never wither and they prosper in all they do. Okay, I love what it says here. They prosper in all they do. Magtatagumpay daw sila sa lahat ng gagawin nila. Bakit? Anong dahilan? It's because they have meditated on the word of God. Okay, they delight in the law at sinusunod nila ang batas ng Diyos, kaya naging maayos ang lahat ng gagawin nila at sila ay magtatagumpay. And of course, they will be blessed. So help your children. Okay, kailangan natin turuan ang ating mga anak when it comes to the Bible. Kasi bagamat alam nila to, pero kailangan nila may magtuturo. Lalo lang kung sila ay medyo bata pa. Sino pa magtuturo? Dapat tayo bilang magulang. Okay, so kailangan natin turuan yung anak natin, malaman ano ba yung layunin nila sa buhay. Okay, what is their purpose in life? Of course, kailangan natin ituro na ang layunin nila sa mundong ito is to enjoy God and to please Him. Okay, to enjoy God and to please Him. So when they understand this, I guarantee you, they will live a life that truly matters. Magiging seryoso sila sa buhay at alam nila that they want to please the Lord. So that's something. Kaya nga sabi ni Charles Spurgeon, no, sabi niya, let no Christian parents fall in the delusion that Sunday school is intended to ease them of their personal duties. Ang sabi nito is, tayo daw mga magulang, wag nating isipin, don't ever think that the church, the school, even joining a small group, ay ito yung mga magpapagaan sa ating tungkulin sa pagdi-disciple sa ating anak. No. We should not relax. Kailangan, we have to do our best sa pagtuturo sa ating mga anak. Okay, tayo mga magulang ang dapat magturo sa ating anak. Pagtandaan natin, okay, sa pag-aaruga at payo ng ating Panginoon. Okay, huwag nating ipasa ang responsibility sa ibang tao. So number 2 is this, if you don't disciple your children, the world will. Yan ibig sabihin, pag hindi mo turuan yung anak mo, walang problema, matututo pa rin yan sa labas. At iba ang matututunan niya. Kaya nga ang isang bata, napaka-importante na habang maliit pa sila, kailangan nating i-expose sa Bible. We have to really guide them. Kasi pag once hindi natin tinuruan to at pumasok siya sa school, eto yung mga matututunan nila sa mundo. Eto, I'll give you example. Okay, what is the world teaching our children today? Example lang ako. Number 1 is about, sasabihin ng mga iba, sex is okay as long as you love each other. Okay, sex is okay as long as you love each other. At ito yung napapanood natin sa mga palabas ngayon, di ba? Talagang the moral values ng mga pelikula ngayon talagang matindi, no? Minsan yung mga bida magkakilala ng isang gabi, nagsiping agad. Nagkakilala pala, nagsiping agad sila. So it's really giving children the wrong conception about what is sex is all about. So of course, that's how they are being discipled by the world. So kailangan natin kontrahin ito. Dapat nating ituro sa mga anak natin that sex is a gift from God and that it should only be done in marriage. Okay, of course, kailangan ituro sa kanila ano ba yung consequences pag tayo ay nakipag-sex sa hindi natin asawa. Dapat natin sabihin sa kanila na kakaroon tayo ng sakit, kakaroon ka ng AIDS, kung anak mo naman ay babae, you have to teach them about pregnancy. Okay, I always teach my kids, sabi ko sa mga girls ko, having sex with somebody, walang talo ang lalaki dyan. Dahil at the end of the day, hindi ang lalaki ang tiyan. Ang tiyan yung ang lalaki dyan. Di ba? Ang lalaki, wala lang eh. So I always teach them, be wise in dealing with people. But praise God, until today, yung tatlo kong girls, yung pangalan ko, hindi pa naman siya nagkaka-boyfriend because he was really honoring us na pag-graduate na niya, tsaka siya magkakaroon ng boyfriend. So another thing that the world is teaching our kids is this, when it comes to honoring parents, di ba?
pag-o-honor ng parents. Sasabihin nila sa mga bata, "Guys, you have your own life, may sarili kang buhay. Huwag mo nang intindihin yung mga magulang mo, huwag kang hihingi ng payo sa magulang mo. Kasi meron na tayong generation gap sa ating mga magulang. Huwag mo na silang pansinin, importante, bigyan ka nila ng baon, pag-aralin ka nila, okay na yun. Hindi mo na kailangan na makipag-fellowship o makipagkwentuhan sa kanya. No need to obey them, no need to honor them. But of course, tayo bilang magulang, kailangan nating ituro sa kanila ano ba ang sinasabi ng Bible when it comes to honoring their parents. So ano yun? Ito yung isang verse na tinuro ko sa mga anak namin ni Lulu, when they were still young. Ito yun na, if you have not done this, try this one, it is very effective. Okay, it is found in Ephesians 6:1 and 2. Sabi rito is, "Children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise." So, ito sasabi ko sa anak ko, "O anak, tingnan mo tong verse na to ha. Sabi ng Panginoon, kailangan nyo daw i-obey ang magulang ninyo. Kasi ito daw yung tamang dapat na gawin ng isang bata. Kailangan nyo daw i-honor yung parents ninyo kasi may pangako ang Diyos dito." Ano ba pangako ng Diyos dito? Sabi na verse 3 is this, "If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on the earth." Diba? Ang ganda. Pagka in-honor mo, pag sinunod mo yung magulang mo, sabi ng Diyos, sabi sa Bible, things will go well for you. Magiging maayos ang buhay mo. Magkakaroon ka ng isang mahabang buhay, isang buhay na kasaya-saya. So, tatanungin ko yung anak ko. Sabi ko, "Anak, nasa sayo ang desisyon. Kung ayaw nyo kami sundin, ayaw nyo sumunod sa amin, if you will not honor us someday, okay lang sa amin. Because God will still bless us. Pero kayo, sorry kayo. You will not experience the blessing of God in your life." So this one, nag-stick sa mind ng mga anak ko. Until today, kahit college na yung dalawang anak ko, they will always obey us. Pag may sinasabi kami sa kanila, they will really, hindi sila magsasabing, "Hindi, buhay ko to, gusto ko to." Kung hindi, they have learned to obey us because of this verse. So, mga magulang, if you have not tried this one, try this one to your kids. I'm sure na kailangan natin ipakita sa kanila na hindi tayo ang nag-uutos na sundin tayo. Kailangan ipakita natin na ang Diyos ang may sabi nito at hindi tayo. Okay? And then you will see that they will really follow you. So, thirdly is this one. Lastly is this one. A true follower of Jesus Christ are called to make disciple. Kung tayo, lahat tayo nandito sa room na to, if you claim that you are already a true follower of Jesus, na ikaw ay talagang tumanggap na kay Jesucristo, lahat tayo, walang exemption. As long as may bibig ka, may mata ka, nakapagsalita ka, all of us are to make disciples. Okay, kailangan natin ito. Now, that's why making disciples begins at home. Kaya nga yung topic natin ngayon, no? Kailangan na tayo mag-disciple sa ibang tao, pero before you even disciple others, you have to disciple your family first. Bakit? Bakit kailangan natin mag-disciple? Paano kung ayaw ko? Sabi mo, paano kung ayaw ko mag-disciple? Okay lang ba? Tingnan natin ha. Tingnan natin sa Matthew 28 verse 18 to 20. Sabi ni Jesus, in verse 18 is this, "Jesus came and told his disciple, I have been given all authority in heaven and on earth." Ano ibig sabihin nitong verse 18 na to? Sabi ni Jesus, binigyan ako ng kapangyarihan ng Ama. Anong klaseng kapangyarihan? All authority. Lahat ng authority sa langit, sa lupa, siya lang. At ito ang kanyang huling habilin sa mga alagad niya. And of course, this is something for all of us. Hindi lang para sa alagad niya, kundi para sa atin. Sabi niya, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit." So, itong pagdi-disciple na to, mga parents, ito hindi option sa atin. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ito ang ini-expect ng Panginoon sa atin na you have to go and make disciples and you have to do it first sa pamilya mo. Your family should come first. Kaya nga sabi ko, I encourage yung mga ibang parents dyan, if you are already making disciples outside of your home, pero hindi mo na di-disciple ang pamilya mo, then I suggest, itigil mo muna ang pagdi-disciple mo sa labas. Kasi
Sayang yung pagdi-disciple mo sa labas kung hindi mo naman kayang disiplinahin ang sarili mong anak. Okay, you have to really do something, or kasi ano yan testimony natin bilang magulang. Paano tayo magdi-disciple yung anak natin mismo hindi natin napapasunod? Okay? So I hope that if you fail to disciple your kids at home at medyo malalaki na sila ngayon, then you can still try as much as possible. Try to disciple them pa rin, because that is what God is requiring from all of us. So, I will end with this verse in Psalms 127 verse 3 to 4. Sabi rito, ang ganda, no? Sabi, children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. So, ibig sabihin pala, ang anak, hindi atin. Hindi atin, kundi ito ay isang regalo ng Diyos sa atin, isang gantimpala na ibinigay sa atin. So, wag nating akuhin na anak ko to, na lahat ng buhay ko, ibibigay ko sa anak ko. Tandaan nyo, regalo ng Diyos yan. Dapat nga, ang mahalin natin, okay, wait. Wait lang, nalobat ako, sorry. Okay. So, okay, where am I? Okay. So, lagi tatandaan, ang naging problema na napapansin ko sa mga magulang ngayon is eto. Masyado nating minahal ang regalo kaysa doon sa nagregalo. Remember, God is the one who gave you your children. Regalo ng Diyos sa atin. Sana wag nating kakalimutan na mas mahalin natin yung nagbigay kaysa doon sa regalong ibinigay sa atin. I see so many parents today, talagang yung buong buhay nila ay binigay na sa anak. Binigay na sa anak, o minsan sa negosyo, sa lahat, nakalimutan na nila yung nagbigay. At sino nagbigay? Ang Diyos ang nagbigay ng anak sa atin. So, mahalin natin ang Diyos kaysa doon sa regalong ito. Kaya nga dito sa verse 4, sabi, no, children born to a young man are like arrows in a warrior's hand. Ang anak daw ay para daw isang arrow. Ibig sabihin yung arrow, isang araw, itong arrow na to ay ipapana natin to. Papaliparin natin itong arrow na to. Hindi mananatili sa kamay natin itong arrow na to. And it's the same thing with our children. God gave us our children and He's expecting us, lahat tayo, ini-expect ng Diyos na ite-train natin, tuturuan natin sila para sa pagdumating yung araw na kailangan natin siyang i-release, kailangan natin ng ipakawalan sa mundo dahil sila ay mga adults na, nag-asawa na, para daw itong parang isang pana na pinana mo na at i-release mo yung anak mo. So that they will become the light of the world. Sa pagpunta nila sa kanilang buhay ng mag-asawa, dala-dala nila yung mga tinuro natin sa kanila, and that is for them to continue to love the Lord kahit wala na sila sa atin. And then they will glorify God in everything they do. Okay, they will glorify God. They will make God happy because they were properly discipled by us. Okay, dahil naturuan natin sila na maayos, hindi tayo nangangamba sa oras na pakawalan natin yung anak natin. Hindi yung nag-asawa na, may pamilya na, tatakbo pa rin sa'yo sa problema, lahat ng kailangan mo pang ipag-pray na nawawala sila sa landas. No. What God wants is once you release your child, make sure na you have trained them properly. So, get your arrows ready. I-ready nyo na, lalo na sa mga magulang dito na may, yung mga anak nyo ay mga mag-aasawa na. No? Okay, so, a top priority as we end. Ano ang magiging priority natin ngayon bilang isang magulang? Now, this is my challenge. Gaano ka bang ka-busy ngayon? Kung kahit sabihin mo na kailangan ko maghanap buhay para sa pamilya ko, kundi wala kami makakain, okay, maganda yun, naghahanap buhay ka. But make sure that yung spiritual discipleship ng inyong anak dapat ang maging priority mo ngayon. Kahit ikaw ay isang single mom, single dad, o kaya kung hindi ka man tulungan ng asawa mo, you have to do it yourself kung ikaw lang ang nandito ngayong gabi. Okay, this might mean something that you have to give up something. Meron kang kailangan bitawan para magkaroon ka ng oras at maturuan mo o ma-disciple mo yung anak mo. And ito pa, hindi mo kailangan maging isang spiritual expert
para turuan yung anak. Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi naman ko alam, wala akong alam sa Bible, wala akong alam sa pagtuturo sa anak. No, hindi mo kailangan. Ang kailangan mo lang is you just have to open the Bible and read it with your kids. Okay? Of course, kailangan mo magbasa ng mas maraming Bible, salita ng Diyos, in order for you to know it. Now, I'm calling all fathers right now, lahat ng mga tatay na nandito ngayong gabi. Okay, ikaw mismo dapat ang maglilid sa pamilya mo at hindi ang asawa mo. Okay, I repeat, ang tatay ang dapat ang manguna sa pagtuturo sa anak at hindi natin dapat pinapabayaan sa asawa. Okay? Kasi according to statistic, iba pag ang tatay ang nagturo kaysa si nanay. Of course, I'm not saying that ang nanay ay huwag magturo, but kung nandyan si mister, kailangang encourage natin si mister. Start leading your family by having a weekly family devotion. Magkaroon kayo ng isang linggo, isang beses na parang family devotion ninyo sa bahay wherein you will teach them about God, read the Bible, and explain the gospel to them. So, we are planning itong sa family ministry, magkakaroon tayo ng isang gabi, we are still looking at the date, no, na magkakaroon tayo ng family fellowship, wherein you and your entire family will join us. Isasama ninyo ang inyong mga anak at sabay kayo makikinig. Pagkatapos makinig, magkakaroon tayo ng breakout. Kayo mismo mga magulang ang magtuturo sa kanila during the discussion. So that lahat tayo dito, lahat ng pamilya, talagang meron tayo tinatawag na family devotion. Napaka-importante ang family devotion na every week, sama-sama kayo magpapamilya, you learn and sing praises to God. That's why my prayer is that sana lahat tayo, lahat ng magulang dito, is all of us will intentionally disciple your children. Talagang maging intentional kayo. Because pag ginawa nyo to, maging maayos ang pamilya nyo, maging maayos yung iglesyang sinasalihan ninyo, at yung komunidad ninyo maging maayos din dahil maayos yung pag-disciple nyo sa inyong mga anak. Now, kaya ang challenge ko sa mga magulang is this: what is your priority today? Ano bang prioridad mo today? Is it your business? Busy ka pa rin sa trabaho, sa paghahanap buhay? You are working so hard. Akala mo na pag naibigay mo ang dapat sa mga anak mo, magiging matagumpay sila paglaki nila. But to tell you the truth, ito yung katotohanan, you will surely be disappointed. All of us, if you don't disciple your children properly, isang araw madi-disappoint tayo sa kung ano ang magiging kinabukasan ng anak natin. Tandaan po natin, only God can direct their footstep. Ang Diyos lamang ang pwedeng gumabay sa anak natin para magkaroon sila ng isang blessed life. Kaya ngayong gabi, the choice is yours. Nasa iyo ang pagpapasya. Will you start prioritizing your time? Spend more time with your kids, disciple them, or you will still be doing other things, being too busy sa trabaho mo. Okay? Remember this one, that you have to start discipling your kids. But, of course, lagi ko sinasabi, before you start discipling your kids, willing ka ba naman magpa-disciple sa iba? Willing ka ba mag-aral para naman alam mo kung ano yung gagawin? So, if you say yes, gusto mo man rin mag-aral, so later on, after this talk, meron tayong breakout. So, wag muna kayong umuwi. Please stay and be part of a small group kasi doon, meron kayong makakausap na ibang tao so that you can be able to hear the experiences of other people. Na wag muna tayong umuwi. Sana ay you stay with us until the end so that you can be part of the discipleship group ng CCF as well.